Tanong ko sa inyo ngayon, bakit walang kahit isang bansa, kahit bansa ng Arab country, walang gustong tumanggap sa mga Palestinian refugee? Magandang tanghali sa inyong lahat. Yung bahay na nasa likod dyan, mayroon yan dating caregiver na taga-Ukraine. Nung time na nag-war ang Ukraine at saka Russia, pinayagan ng Israel na kunin yung anak niya doon sa Ukraine dahil delikado yung sitwasyon doon sa Ukraine. Kasama niya yung anak niya dyan habang nagtatrabaho siya. Nag-aaral pa doon sa eskwelahan. Dyan yung eskwelahan dyan, malapit lang yan dito. So, masasabi nyo ba na masama ang Israel? Na nung panahon ng gera ng Ukraine at Russia, tumatanggap sila ng mga refugees. Yung mga gustong pumunta dito, sinusundo ng eroplano, ng El-Al, para safe sila dito. Masama ba sila? Ang Israel? Kung masama sila, bakit hinahayaan nila yung mga caregiver ng mga Ukrainian na nandito sa Israel, nagtatrabaho, na kukunin yung kanilang pamilya doon sa Ukraine para ma-save doon sa gira laban sa Russia? Ngayon, wala na sila dyan, nandoon na sila sa Canada. Friend ko siya sa Facebook. Dahil nung time na yon, nung gira ng Ukraine, tinatanggap sila ng Canada bilang refugees. So ang tanong ko sa inyo ngayon, bakit walang kahit isang bansa or kahit bansa ng Arab country na kapitbahay ng Palestine, bakit ni isa sa kanila walang gustong tumanggap sa mga Palestinian refugee? Magbigay ako sa inyo ng isang sagot dyan. Kung nakikita nyo doon sa mga post sa mga social media, Facebook o sa TikTok, nakita nyo kung gaano kabayolente na kahit mga bata pa ay ang tapang-tapang na. So ikaw ba ay may-ari ng bahay, tapos yung tao na yan ay isang bayolente. Ang gusto niya lagi ay gulo. Ang gusto niya lagi ay away. Tatanggapin niyo ba? Siguro hindi. So yun po ang rason kung bakit walang kahit isang bansa na gustong tumanggap dyan sa mga Palestinian. Bakit pala nila gustong umalis dyan sa sarili nilang bansa? Bakit? Hindi ba sila kayang protektahan ng Hamas na iniidolo nila? Yun lang po. Bye-bye.